under house arrest. Sumusulat siya. Sumusulat siya sa mga simbahang itinayo niya. Karamihan niya sa Turkey at sa Greece. Bakit? May mga problema yung mga simbahan na yun. No? Pero pagbabasahin yung lahat ng libro niya, isa lang nagiging problema ron. Anong problema doon? Uli. Yung mga Hentel, yung mga Grego at saka mga Turko, Turks, no? Kasi karamihan ng mga 7 churches wala sa Greece eh. Corinth lang ang nasa Greece eh. Pero yun ang pinakamahaba. Karamihan ng 6 churches nasa Turkey na ngayon Muslim na. No, Pergao, Laodicea, Thyatira, Antioquia. Oh, nandoon yan sa Turkey. No? Now, si Paul, nakakulong sa Roma, sulat siya ng sulat kasi meron silang problema. No? And it's not even the gospel. Kaya kita mo, epistle, sulat lang niya. Ano bang problema sa Korintian? Ang problema sa Korintian, masyado na silang mayaman. Mga tao pag mayaman, ano nangyayari? Pag ganun ang buhay, nakakalimutan na meron Diyos. No? Sinusulatan niya, hindi, ganito yan. Sa Ephesus naman, you are saved by faith, by grace, by this. May kanya-kanya silang problema. Now, pagdating sa Romans naman, sinusulatan si Pablo, hindi siya makapagpangaral sa Rome dahil si Pedro nando doon. Pangalawa, nakakulong siya. Kaya lahat ng mga niya, puro sulat lang, nakakulong siya. Why? Alam ba ninyo kung bakit nakakulong si Pablo sa Roman? Hindi rin. Dapat Bible study kayo sa amin eh. Catholic. Alam mo, pawardi-wardi ang aabutin nyo, nakikipag-away kayo sa amin salungat lahat eh. Kaya sila kung kasi ito kayo paniniwala kasi. Now, kumplituhin ko na muna. Si Pablo, under house arrest, hindi makalabas dahil kasi dual citizenship siya eh. Yung gulong ginawa niya sa Acts, 3 beses siya ng gulo sa Acts eh. Yung kahuli-hulihan, todas na siya. No? He will now be tried by the locals. Nung malaman ngayon that he was a Roman citizen, dahil kasi galing sa Tarsus. So, bakit lahat kasi ng galing sa Tarsus automatically ay Romano? Bakit? Special privilege ang binigyan ni General Mark Antony at saka pinufirm ni Emperor Pompey. Kasi sa Tarsus, sila ang official tent maker ng buong Roman army. Sila ang tagagawa ng tent. No? Ano ba trabaho ni Pablo? Ayun, magawa siya ng tent. See? Hindi siya nanghihingi ng... See, lalim ano? Now, since nakita nila, takot na takot ang mga local Roman citizen pala ito, hindi natin pwedeng replacing ito. Ipapadala natin sa Roman to, ang emperor ang dapat na magliti sa kanya. That's why he was in chain and sent to Rome now to be tried. He was under house arrest for 2 years. Sa 2 years na yun, nakakarating sa mga sulat, isinulat niya ngayon, itinawag niya. No? Kaya nabuo ang mga sulat na yan na hindi man lang alam ni Pablo na itong mga sulat na ito mapapasama sa See? Hindi kahit nga mga gospel writers hindi nila alam eh. Wala namang utos si Jesus, go and write the Bible eh. Meron ba? Wala. Go and preach. Wala siya inutos na go and read and write. Hindi naman pumunta ang mga apostol sa buong nasyon pare may Bible silang pinipili. They preached. Kita mo isang salita lang. Hindi man lang sila nag-aaral ng language eh. Bakit sila hindi nag-aaral ng language? Nasa action niya. Yes. See? Nung dumating sa kanilang Holy Spirit, my God, pare, pag-history pala dito, ito pala natin sa inyo. Ganito yan, ano nangyari kay Pablo? Kay Pedro. Maraming klaseng Hudyo galing sa iba't ibang lupa, no? Marilyn, maraming klaseng Hudyo, no? Nagkataon Pentecost. Ang Pentecost ng Hudyo at saka ng Kristiyano pareho. Magaling ang Diyos eh. Pinatog yung dalawa eh. Diba? Ang Pentecost ng Hudyo, yung
binigay na batas kay Moses sa Mount Horeb. That's why yung mga Hudyo sa paligiran ng Mediterranean basin hanggang Palawak, every Pentecost, alam nila yon, nagdadatingan sila. Kaya alam, iba-iba na ang mga lingwahe nila. Ha? Kung mga baka na pupunta na sa atin sa Katoliko yan, kailangan mo pa. Baka i-convert niya ako, kaya inuunahan ko na siya eh. Manilen, kaya ano lumabas si Pedro, endowed with the Holy Spirit, isang salita lang yung ginamit niya. Dahil sa isang salita lang yung ginamit niya, nagtaka yung mga tao. Teka nga muna, bakit naiintindihan natin yung sinasabi niya? Ang dami natin, klase-klase tayo mga Hudyo rito. Iba-iba. Isang salita lang ang ginamit niya. Ha? Pero pag nagsalita yung mga tao yun, naiintindihan natin, Pablo. Kaya nga, tingnan mo, inutusan ng Diyos, go into all nations. Ano ba yung sabihin ng into all nations? What is into all nations? In English? Universal. What is it in Greek? Katolikos. Alam mo, may ikwento ko pa sa'yo bakit nagkaroon ng Katolikos eh. Dahil kasi nung panahon ng mga Grego, wala yung salitang yan eh. It was in two words. Katakolos. Ha? Kaya naging, habang semantics na develop, naging time out, naging Katolikos. Nagugulungan ka ba? Hindi na alam, masyadong malalim. Nagkakaroon mo ikaw? Kailangan yun ako. Oo, may tawa. Parang ako naibigyan sila ng Yeah, hindi. Unahin ko na ito ha. Madali. 30 minutes. Aalisin. You know, gusto ko sana kumpletuhin eh. Now, sa Ark of the Covenant, anong laman ng Ark of the Covenant? Ha? At saka ano ba? Tungkol. Mana. down. Okay. Kerubin na ako. Pero Ben, nandun pa yun. Ngayon, yung manna from heaven. Sino ba yung manna from heaven na bumaba galing sa langit? The living bread. Jesus, no? Ano yung tungkod na ano yun? It symbolizes what? The priestly. Yung priestly symbol ng first Testament priest, high priest. God of Jesus. Si Aaron. Si Aaron. So pinalagay lahat doon. Lahat yun ay mere shadow of what is to come. A typology. Ay sabihin ng typology yung mauulit pero totoo na. Ito, symbolism lang. Yung sons of the desert. Ano ba yung sons of the desert? Yung pagpahirap ng Hudyo sa gumagala sila sa desierto for 40 years. Alam mo, tsaka magtataka eh, pinaikot-ikot lang sila ng Diyos sa desierto eh. For 40 years, samantalang lakarin mo na 5 araw yan, magmula Egypt hanggang Israel, nandun ka na eh. Bakit sila pinaikot-ikot? Pinaikot-ikot sila dahil kasi para masala sila. Yung mga original lumabas sa Egypt, napalitan na yon, patay na yon. Pumalit yung mga bago. Ang ewan na lang si Moses, si Aaron at saka yung kapatid niya. Bakit? Dahil kasi yung mga umalis sa Egypt, nahawa na yun eh. Ano saan sila nahawa? Marami. Sumasamba sila sa mga ahas, sa mga lahat ng mga Assyrian. Oo, kaya lahat ng pinagbawal ng Diyos sa kanilang pagkain, huwag nyo kakainin. Yun ang sinamba nila, pero temporary lang yun. See? Kaya nung magpalitan na ito na yung bago. Sila na yung papasok. Pero si Moses, hindi din siya makakatawid. Hindi siya papayagan. No? Meron ding ibig sabihin yan. No? Bakit hindi siya pinagtuloy? Moses, hindi. Diyan ka na. Aaron, diyan ka na. Kaya, hindi. Ang tumuloy si Joshua. Yan. Now, ano ba? Wala niya yata ako. Yung Ark of the Covenant. So, nandoon lahat. Ano ba sabi ng Diyos? This will be my mercy seat. Patungan nito ng mercy seat. Tandaan nyo ito, ha? Now, sa totoong New Testament, Old Testament yan, ano ang nire-represent nung? Sino nagre-represent ang Ark of the Covenant? Buhay ito, buhay. Hindi ito object. Ang Panginoon Jesus, tama? Kasi tablet, yung batas, God is the law. Yung manna from heaven, the living bread that came from heaven, no?
The sons of the desert, yung paghihirap ni Diyos sa tatlong. Oh, tapos yung hyssop branch, no? Yung ginamit sa kanya, dun siya natigok eh. Yung inabot yung suka, no? Dun siya pinainom, it is finished. Tapos na. Yun nandun sa loob. It is Jesus Christ. Now, ano itong kahon na ito, Ark of the Covenant? At sa buhay, yan si Maria. See? Kaya ang tawag nga sa kanya, Ark of the Covenant. Saan nyo makikita yan? Sa Revelation 11:19. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, pag nakakita kayo ng manuskrito, walang division yan. Tuloy-tuloy yan. Makikita mo sa 11:19. And suddenly, nakita ni John, ano nakita niya? Ark of the Covenant. Kumulog, kumidlat. Ha? Suddenly, the woman clothed with the sun. Babae kagad. Ano? Sino yung sun na bumalot? Why is she called clothed with the sun? Because Jesus is the morning sun. Bright siya. Bakit siya nakatapak sa buwan? Dahil kasi, saan ba kumukuha na liwanag ang buwan? Sa araw. See? So, maski naggabi, no? May liwanag pa rin tayo because of the mother. Binibigay sa atin. Kaya, yun ang ano sa kanya. Crowned with 12 stars. Sino yun? Maybe the 12 tribes or the 12 apostles. See? Hanggang 12-17 yan. Makita mo puro babae. Now, itong Ark of the Covenant na ito, hindi ito pwedeng hawakan ng basta tao lang, no? Mamamatay ka dyan, no? Tingnan mo si David. Nakita nung tao ni David na yung Ark of the Covenant, si Usa. Si Usa. Nakapatong yung Ark of the Covenant sa karwahe, medyo nalubak, mahuhulog. Anong ginawa nung si David pa yata pupunta ron Hinila siya, sabi, wag, mamatay ka. No? Anong ginawa? Yung tao niya, nahawakan, nagkalit ang Diyos, nag-init, patay kagad siya. Bakit? Dahil kasi, ang mga humahawak lang na Ark of the Covenant ay pare, sanctified. See? Ganon si Maria kadelikado. Kaya kung sasabihin ninyong ginalaw siya ni Joseph, Si Joseph, at kailangan din ni Maria ang sobra-sobrang sanctification, grasya galing sa Diyos. Kung hindi, siya din mamamatay. Tandaan nyo, dahil kasi nasa tiyan niya siya ang magbibigay ng laman, dugo at ano kay Jesus, katawan ni Jesus. Bilo mo, grasya. Siya ang unang tumanggap ng pinakamalaking grasya. Si Jesus. Unang Kristiyano. Unang naniwala. Ha? Pinakamalaking panampalataya sa lahat, pero hindi sinubukan. Sinubukan ba si Maria? Meron ka mabibigay na tagpo na siya'y sinubukan, inutusan, titignan sa kanya kung susunod siya o hindi? Wala. At Diyos pa nagpaalam sa kanya, susunod ka ba? Yes, gawin ninyo sa akin ang nararapat. Diba? Siya pa ang tinanong. Diba? Anong ginawa kay Abraham? Abraham, ang laki ng panampalataya mo sa akin, pagano ka oo, pero natawagin lang kitang righteous. Pero wala pa naman akong pinabigay sa yung batas. Sundin May 10 commandments pa na panahon ni Abraham? Wala. Di kay Moses pa yan, that will be 1,000 years after. Walang batas si Abraham. Kaya wala siyang susundin wala siyang dapat sundin. Pero dahil sa laki ng pananampalataya niya, sabi niya, may totoong Diyos. Sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mong yan, I will now give you a favor. You are righteous. Does it mean to say save na siya? Hindi naman. Wala pa siya sa langit Justified pa siya? Hindi pa. Kailan ba siya naging justified? Mababasa mo yan kay James. Diba? Inutusan siya. Kita mo yung kanyang pananampalataya. Anong ginawa? Dali mo yung anak mo sa Salem, ialay mo sa akin, patayin mo. Okay? So, ano sinabi ni James? Your faith was made complete and justified because you obeyed me. Sabi ng Diyos, huwag na patayin yan. Ito na lang may kambing dito. See? So makikita nyo lahat yan, ha? Si Maria, na hindi ko maintindihan. Bakit nila siya din binabastos at sinagot? Samantalang, dahil nga sa kanya, no, kung mahaba-haba lang tayo dito one day, I will tell you why. Davidic Kingdom. Sino ba ang mga reyna ng kingdom ni David? Mga nanay nila. Hindi pwedeng kasawa dahil marami silang tawa No? Yes. Kita mo ang sinasabi dito sa Jeremiah 32. Ano sinabi na ni Bathsheba? Ha? Lahat
nang hinihingi ng tao, pinadadaan sa akin. No? Dinala niya ngayon sa anak niya hari, kay Solomon. Oh, ano sabi nung ni Solomon? Hindi kita tatanggihan, mahal na ina. Kaya meron kaming ina ng laging sakito. Mother of perpetual love. The mother of mercy. No? Kasi, kasi nasa tiyan niya mismo, ha? Yung the greatest mercy ever. Di? Tingnan niyo yung baklaran. Dapat patay na yan, matagal na. Maliit pa nga po, hinihilan na ako ng nanay ko dyan. Ang bago niyang kahoy pa eh. Ngayon, simento na eh. Hindi nga namin makita-kita dahil kasi nagtampakan na yung yung mga vendors doon eh. Bago nga makapasok ang auto ko, 1 oras eh. Para lang ako pumarada. 1 oras din bago makalabas. No? Dahil sa ang dami-dami nagsisimba. Kung yan, walang resulta, hindi yan lalaki. Sabi nga ni Gamaliel, no? Kung itong gawain na ito, walang resulta, umangat na ito. Oo, parang Nazareno lang yan. Taon-taon lumalaki. Wala naman nung kaming doktrina na ganyan na kailangan marada tayo ng Nazareno. Wala po, tao humingi niyan. Sila gumawa niyan. Yeah, next time. Maglahan natin next time. Oo. Hindi na tayo mag-aaway sa Facebook, ha? Tapang lang sa akin. Hindi mo ako, inisip mo ako sa Facebook. Tapos kami, Saka umuwi Quezon City. Fairview. Pero